Magandang araw mga bata. Oras na para sa ating araling panlipunan. Handa na ba kayong makinig at matuto para sa bago nating aralin? Kung ganon, magaling. Kung ngayon pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa aking susunod pang YouTube video. Ang paksa na aking tatalakayin sa araw na ito na naaayon sa week 1 lesson ninyo para sa third quarter ay mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Layunin ng aralin. Pagkatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na una, naiisa-isa ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pangalawa, natatalakay ang naging pagtugon sa mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon nito. At ang pangatlo na naaayon sa inyong most essential learning competency, nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pero bago natin simulan ang ating aralin, magkaroon muna tayo ng paunang pagtataya upang malaman kung may nalalaman na kayo sa aralin na pag-aaralan natin ngayon. Kaya ihanda na ang panulat at papel. Handa na ba kayo? Panuto, lagyan ng check kung ang pahayag ay nagsasabi ng tama. At X naman kung mali ang sinasabi ng pahayag. Handa na ba kayo? Una, si Manuel Rojas ang naging pangulo ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sagot? Check. Pangalawa, maraming suliranin ang iniwan sa bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sagot? Check. Pangatlo, dahil sa epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming mga tao ang nagkaroon ng hanap buhay. Ang sagot? Pang-apat, upang matugunan ang suliranin ng bansa dulot ng digmaan, nagpasa ng isang batas na tutugon sa suliranin ng bansa. Ito ay tinawag na Philippine Rehabilitation Act. Ang sagot? Check. Panglima, para mabigyan ng tulong pinansyal ang Pilipinas ng Amerika, kailangan sundin ang kondisyon nito na humihiling na bigyan ng pantay na karapatan ang mga Amerikano sa mga Pilipino na makinabang sa mga likas na yaman ng bansa. Ang sagot? Check. At pang-anim, sa parity rights, binibigyan ng pantay na karapatan ang mga Amerikano sa mga Pilipino na makinabang sa mga likas ng yaman ng bansa. Ang sagot? Check. Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung ganon, binabati kita. Maglaro tayo ng word hunt.
Handa na ba kayo? Hanapin ang pangalan o alias ng mga pangulo ng ating bansa. Meron kayong 5 segundo upang hanapin ang tamang sagot. Una, siya ang unang pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Ang sagot, Rojas. Pangalawa, siya ang pangulo na nagdeklara ng batas militar noong Setyembre 21, 1972. Ang sagot, Marcos. Sunod, siya ang kauna-unahang babae na naging presidente ng ating bansa. Ang tamang sagot, Cory. Pangapat, siya ang pangulo na kilala sa bansag na FBR. Ang sagot, Ramos. At panglima, siya ang inihalal na pangulo noong Enero 2001. Inilagay siya sa pamamagitan ng People Power Revolution 2. Ang sagot, Gloria. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung ganon, magaling. Ano ba ang dapat mong malaman sa aralin natin ngayon? Ano-ano ang mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa sa panahon ng ikatlong Republika pagkatapos ng digmaan? At ano ang naging tugon ng pamahalaan sa hamon na ito? Balik tanaw sa inyong nakalipas na aralin. Sa inyong nakalipas na aralin ay pinag-aralan natin ang iba't ibang uri ng pagmamahal o iba't ibang paraan ng pagmamahal ng mga Pilipino sa bayan sa panahon ng pakikidigma sa mga Hapon. Dahil sa matinding pagmamahal sa bayan, ninais ng mga Pilipino na ialay ang kanilang buhay para sa bansa. Maraming Pilipino ang lumaban sa mga Hapon para makamit lamang ang miningitihing kalayaan. Ang iba sa kanila ay nag-espiya sa mga Hapon, nagbigay ng suporta sa mga kilusang gerilya at hukbalaha, tulad ng pagbibigay ng pagkain, gamot at tulong pinansyal sa kanila. May mga Pilipino nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa, tulad ni Jose Pallanes Escoda at Jose Abad Santos. Nanatiling tapat ang mga Pilipino dahil sa tindi ng kanilang pagmamahal sa bayan at bansa. Hanggang sa dumating ang inaasahan nilang kalayaan. Kaya noong Oktubre 20, 1944, dumating si General Douglas MacArthur sa baybayin ng Palo Leyte. Ito ang naging hudyat ng pagpapalaya sa mga Hapon sa bansa. Para tuluyan ang mawakasan ng digmaan, formal na idiniklara noong Setyembre 2, 1945 ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagbangon mula sa pinsala dulot ng digmaan, ang hamon sa kasarinlan. Noong Hulyo 4, taong 1946, nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan o kalayaan nito mula sa Amerika. Ibinabalik ng Amerika ang inagaw nitong kalayaan mula sa mga Pilipino noong Hunyo 12, 1898. Nanumpa bilang Pangulo ng Ikatlong Republika si Manuel Rojas.
Sa mga larawang ito, makikita si Manuel Rojas, unang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Mga suliranin ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi naging madali kay Manuel Rojas na patakbuhin ang bansa dahil maraming infrastruktura ang napinsala dulot ng digmaan. Halos 80% ng mga gusali ang nawasak. Napinsala din ang transportasyon at komunikasyon. Marami ang nawalan ng hanap buhay at nasira ang ospital. Maraming tao ang namatay dulot ng digmaan. Humina ang sistema ng edukasyon. Malaking salapi ang kailangan upang makabangon ang bansa. Suliraning ekonomiya o pangkabuhayan ng mga Pilipino pagkatapos ng digmaan. Isa sa mga suliraning ng bansa ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Tumaas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, dahil sa digmaan. Naging mababa ang supply ng pagkain ng bansa dahil sa mga nasirang tulay at kalsada dulot ng digmaan. Naging mabagal ang pagkakaroon ng hanap buhay ng mga tao dahil sa mga nasirang gusali o opisina ng pamahalaan at mga pabrika o paggawaan. Sa mga larawang ito makikita ang Philippine Postal Office ng Maynila. Sa kabilang larawan o sa unang larawan nito, makikita ang dating itsura ng gusali na nasira dahil sa digmaan. At sa kabilang larawan makikita ang kasalukuyang itsura ng Philippine Postal Office ng Maynila. Dahil sa digmaan, bumaba ang produksyon ng agrikultura at industriya dahil sa mga nasirang pananim. Bumagsak ang pananalapi ng bansa. Dahil din sa digmaan, maraming tao ang nawalan ng hanap buhay. Sa tindi ng gutom, napilitan ang iba na gumawa ng krimen tulad ng pagnanakaw. Ngayon alam niyo na ang mga naging suliranin ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Muling isa-isahin natin ang mga suliranin na ito. Una, pagkasira ng infrastruktura tulad ng mga gusali, kalsada at tulay. Kawalan ng hanap buhay ng mga tao. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pagbaba ng agrikultura at industriya dahil sa nasirang pananim. At pagtaas ng krimen sa bansa. Tugon ng pamahalaan sa mga hamon at suliranin ng bansa. Noong Abril 30, 1946, inaprubahan ang Philippine Rehabilitation Act na naglalayon na tugunan ang problema ng bansa. Ang Philippine Rehabilitation Act o tinatawag ding War Damage Act ito ay pagbibigay ng kompensasyon o kabayaran para sa mga gusaling nawasak o nasira dulot ng digmaan. Binigyan din ng tulong ang mga negosyong naapektuhan. Ilang kagamitang puwersang Amerikano ang ibinigay rin sa pamahalaan. Ito ang nilalaman ng Philippine Rehabilitation Act. Una, naglalaan ng kabayarang umaabot sa 400 milyong dolyar para sa mga napinsala dulot ng digmaan. Pangalawa, pagbibigay ng sobrang kagamitang pandigma sa pamahalaang Pilipinas na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Pangatlo, pagbibigay ng 150 milyong dolyar para sa pagsasaayos at pagpapagawa ng mga pampublikong infrastruktura tulad ng tulay at kalsada. Pang-apat, nakapaloob din sa Philippine Rehabilitation Act ang pagbibigay daan sa malayang kalakalan o free trade ng dalawang bansa sa loob ng 8 taon na susundan ng 20 taon ng pagpapataas ng taripa o buwis na ipapataw sa mga produktong iniluluwas ng Amerika na pumapasok sa bansa at produktong iniluluwas ng Pilipinas. At ang panglima, ang pagtanggap sa parity rights, kung saan ang mga mamamayang Amerikano at ang kanilang korporasyon
ay magkakaroon ng pantay na karapatan sa mga Pilipino pagdating sa likas na yaman ng bansa. Pagbibigay ng amnestiya sa mga kolaborador. Isa sa mga agenda o adhikain ng pamahalang Rojas ang pagbibigay ng amnestiya o kapatawaran sa mga Pilipino na nakipagsabwatan sa mga Hapones. Sila ang mga tinatawag na kolaborador. Ngayon magkaroon tayo ng pagsasanay. Pag-usapan natin. Sagutin ang mga tanong. Mayroon kayong 5 segundo upang isipin ang tamang sagot. Una, ano-ano ang mga hamon at suliranin ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Time is up. Ang sagot, ang mga naging suliranin ng bansa pagkatapos ng digmaan ay ang pagkasira ng infrastruktura, kawalan ng hanap buhay ng mga tao, pagbaba ng supply ng pagkain, pagkasira ng mga pananim, pagbaba ng pananalapi, at pagtaas ng krimen sa bansa. Pangalawa, ano ang naging tugon ng pamahalaan sa problema na ito? Time is up. Ang sagot, upang matugunan ang problema ng bansa, gumawa ng batas na tinatawag na Philippine Rehabilitation Act of 1946 upang maisaayos muli ang bansa na napinsala dulot ng digmaan. Pangatlo, ano ang parity rights? Ang sagot, ang parity rights ay isang karapatang ibinibigay sa mga Amerikano sa bansa na nagsasaad na ang mga Amerikano ay makikinabang rin sa mga likas ng yaman ng Pilipinas. At pang-apat, ano ang amnestiya? Ang sagot, ang amnestiya ay pagbibigay ng pamahalaan ng kapatawaran sa mga kolaborador o mga Pilipino na nakipagsabwatan sa mga Hapones. Dumako naman tayo sa ikalawang pagsasanay. Ihanda ang panulat at papel. Maaaring i-post ang video upang isipin ang tamang sagot. Panuto, isulat ang letrang T kung tama ang sinasabi ng pahayag at letrang M naman kung hindi. Tama ba ang mga naging sagot ninyo? Kung ganon, magaling. Dumako naman tayo sa ikatlong pagsasanay. Sabihin ipakita ang thumbs up kung ang pahayag ay nagsasaad ng solusyon sa problema at thumbs down naman kung hindi. Una, mababa ang supply ng pagkain ng bansa dahil sa mga nasirang pananim dulot ng digmaan. Pangalawa, humingi ang Pilipinas ng kompensasyon o kabayaran mula sa Estados Unidos sa mga pinsala dulot ng digmaan. Pangatlo, inaprubahan ang Philippine Rehabilitation Act. Pang-apat, maraming taong namatay dahil sa digmaan. Panglima, pagpataw ng malaking buwis sa mga produktong iniluluwas ng Amerika sa Pilipinas. Pang-anim, pagbibigay ng amnestiya o kapatawaran sa mga kolaborador. Ano ang mga naging suliranin o hamon ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? At ano ang naging tugon ng ating pamahalaan sa mga hamon na ito? Tandaan, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming problema ang iniwan sa bansa dulot ng digmaan, tulad ng pagkasira ng mga pampublikong infrastruktura gaya ng mga gusali, tulay at kalsada. Dahil sa pagkasira ng mga ito,
bumaba ang supply ng pagkain sa bansa. Maraming tao ang nawalan ng hanap buhay at tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil na rin sa kakulangan ng supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga pananim dulot ng digmaan. Bilang tugon sa mga hamon at problemang kinaharap ng bansa sa panahon ni Pangulong Manuel Rojas, inaprubahan ang Philippine Rehabilitation Act of 1946 na humihingi ng tulong pinansyal mula sa Amerika upang makabangon muli ang bansa mula sa pagkakapinsala nito dulot ng digmaan. Upang maisakatuparan ito, kailangan sumunod sa ilang kondisyon na hinihingi ng Amerika sa pamahalaan, gaya ng pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Amerikano sa mga Pilipino na makinabang sa mga likas ng yaman ng bansa. Tinatawag itong parity rights. Ngayon, oras na para sa isang maikling pagsusulit. Ihanda ang panulat at papel. Maaaring i-pause ang video upang isipin ang tamang sagot. Handa na ba kayo? Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang naging suliranin ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Letter A, maraming tao ang nawalan ng hanap buhay. B, maraming gusali at opisina ng pamahalaan ang nawasak o nasira. Letter C, bumaba ang pananalapi ng bansa. At letrang D, lahat ng nabanggit ay tama. Pangalawa, sino ang nahalal bilang Pangulo ng Bansa noong Hulyo 4, 1946? Letter A, Pangulong Ramon Magsaysay. B, Pangulong Diosdado Macapagal. C, Pangulong Ferdinand Marcos. O letter D, Pangulong Manuel Rojas. Pangatlo, anong batas ang inaprubahan upang tugunan ang suliranin ng bansa? A, Philippine Rehabilitation Act. B, Philippine Compensation Act. C, Philippine Independent Act. O letter D, Philippine War Act. Pang-apat, ano ang tinatawag na parity rights? A, pagbibigay tulong pinansyal ng Amerika sa Pilipinas. B, pagbibigay ng suporta ng mga Pilipino sa Amerika. C, pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Amerikano na makinabang sa mga likas ng yaman ng bansa. O letter D, pagbibigay ng malaking taripa sa mga produktong iniluluwas ng Amerika sa Pilipinas. At panglima, bakit isinama ng pamahalaan ang parity rights sa nilalaman ng Philippine Rehabilitation Act? A, upang matugunan ang pangangailangan ng bansa. B, dahil ito ay naaayon sa napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika. C, upang makakuha ng tulong pinansyal mula sa Amerika. O letrang D, lahat na nabanggit ay tama. Ngayon, alamin natin ang mga tamang sagot. Handa na ba kayo? Sige, tingnan natin kung tama ang mga naging sagot ninyo. Simulan natin. Una, ano ang naging suliranin ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Tamang sagot, letter D, lahat ng nabanggit ay tama. Pangalawa, sinong nahalal bilang Pangulo ng Bansa noong Hulyo 4, 1946? Tamang sagot, letter D, Pangulong Manuel Rojas. Pangatlo, anong batas ang inaprubahan upang tugunan ang suliranin ng bansa? Ang sagot, letter A, Philippine Rehabilitation Act. Pang-apat, ano ang parity rights?
Ang sagot, letter C, pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Amerikano na makinabang sa mga likas ng yaman ng bansa. At panglima, bakit isinama ng pamahalaan ang parity rights sa nilalaman ng Philippine Rehabilitation Act? Ang sagot, letter D, lahat ng nabanggit ay tama. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung ganon, magaling. Dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.